kinausap po siya ng kanyang asawa. Sabi po nitong babae, gusto ko makipag-date ka sa isang babae na una mong minahal kesa sa akin. Nagtaka po, nagkakamot po ng ulo itong lalaki, no? Sabi, ano kaya yung problema ng misis ko? Ano sinasabi niya? At dito po sinabi ng misis niya, ang ibig ko sabihin, yung nanay mo. Diba? Mas una mong minahal yung nanay mo kesa sa akin. Makipag-date ka naman sa nanay mo. Oo nga naman po, naalala po nitong lalaki na yung kanyang nanay, 19 years na pong balo. Ang tagal na po na mag-isa, matagal na namatay yung kanyang asawa, yung tatay nitong lalaki. At sabi po ng misis, namimiss ka na ng nanay mo. Nagpuntahan mo naman, lumabas kayo, kumain kayo sa isang restaurant. Kaya naman po, itong lalaki, tinawagan po niya yung kanyang nanay. Sabi niya sila po ay magde-date kakain sa isang restaurant. Very excited po yung matanda. At pagdating po nitong lalaki doon sa bahay ng kanyang ina, pagkabukas ng pintuan, napakaganda daw po ng kanyang nanay. Very excited daw po itong matanda dahil napakatagal na nga ng panahon na hindi siya nabisitahan ng kanyang anak. Pumunta po sila sa isang restaurant, kumain sila, nagkwentuhan, at sabi po ng kanyang nanay, "Nak, sa susunod, ako naman yung taya, ha?" Sabi po nitong lalaki, "Opo, Nay, wag po kayong mag-alala." At nung umuwi po sila, hinatid po ng lalaki itong nanay sa kanyang bahay. Alam niyo po anong nangyari? Pagkatapos po ng ilang araw, namatay po yung nanay. Yun na po pala yung huling pagkakataon na makikita ng anak yung kanyang nanay. At meron pong pinagsisisihan itong lalaki, itong anak. Hindi niya nasabi na mahal niya yung nanay niya. It was his regret. He did not say goodbye or I love you to his mother. Pagkatapos po ng libing, meron dumating na resibo doon po sa bahay nila. Isang resibo na bayad na sa kakainin ng kanyang anak at ng kanyang asawa. At nakalakip po sa isang sulat. Sabi niya, "Nak, binayaran ko na yung kakainin niyo doon sa restaurant. Hindi ko alam kung makakasama niyo pa ako. Pero gusto ko, kayong dalawa naman ang misis niyo ang mag-enjoy. Maraming salamat, anak. Nung tayo ay nag-date, nung tayo ay lumabas, napakasaya ko." At hindi po ba nakakalungkot na hindi natin masabi na mahal natin ang ating mga nanay, tatay, ang ating mga pamilya. Isa sa mga pinakamasarap na karanasan ay yung pag nasabi natin na mahal natin sila. Isang pinakamasarap na karanasan din yung marinig natin na tayo'y minamahal ng ating mga pamilya. Mga kapatid, hindi po natin alam kung gaano pa tayo katagal dito sa mundo. Kaya nga po, habang may oras, may panahon, may lakas ka, may buhay ka, please, always say you love your parents. Always say you love your family. Because family is everything. Kahit na po napakaraming mga sakit, napakaraming mga problema, pagsubok na binigay sa atin, naranasan natin sa ating mga pamilya, sila lang ang pamilya natin. Hindi po ba? To say I love you once to your family is not enough. Amen? Hindi po sapat na sabihin nyo, minsan lang, o sa isang taon, mahal nyo ang iyong pamilya. Sabihin nyo, palagi, always, bawat oras, text nyo, tawagan nyo ang iyong mga pamilya. Tawagan nyo ang iyong mga magulang. Tawagan nyo ang iyong mga kapatid. Sabihin nyo, mahal nyo sila. Kahit na nag-aaway kayo, baka yan yung maging dahilan para magkaayos kayo muli. Dahil pag sinasabi nyo, mahal nyo sila, yan yung nagsisilbing glue para maging matibay, para manatili kayo sa bawat isa. My dear friends, what blesses our family is our expression of love. Tandaan niyo po, ng pagbabasbas, pagbibindisyon, hindi po pwede sa isip lang. Kaya nga po tandaan niyo, di ba? Ang ating Panginoon, pag binabasbasan niya ang mga tao, nagsasalita siya. Hindi lang po iniisip ng Panginoon. Binabanggit niya, ginagamit niya ang kanyang bibig. That is how we bless people. Through our mouths, through our tongues, through our words. So one way to bless your family is to express your love. At tandaan nyo din po mga kapatid, hindi naman tayo nakakabasa ng isip ng ibang tao. Hindi naman tayo telekinetic. Wala naman tayong psychic power.
Sabi ko nga, wala naman pong nakatanim na wifi o antena sa ating isip. Kaya napakahalaga na paramdam mo ang iyong pagmamahal. At dyan, mas pinagyayaman natin ang ating pagsasama, ang ating ugnayan sa bawat isa. Ang ating mundo, ang ating buhay sa pamamagitan ng pagiging masaya at pagmamahalan sa ating mga pamilya. Mahal natin sila. All my friends and family, I love you so much. God bless and